nanalo pa against TLPH in this game number 2 ay magpapatuloy ang slump. Mababa pa rin ang lipad ng Team Falcons at ngayon kaharap nila muli ang cavalry ng Team Liquid Philippines looking to cement their place sa upper parts ng ating Infinix standings. Pasok na tayo sa loob ng ating laro. Welcome to Game 2 of our Best of 3 series between TLPH and Falcons. Ano bang pwede natin ma-expect sa pinakaunang few minutes ng laban na ito? Mabilis ang ikot coming in from the side of TLPH. Again, this is a back shot. And Daddy JP can still just replicate what he did during game number 1. Yung kanyang paulit-ulit na pagtingin doon sa mga members ng Team Falcons. Yes. Although yun din naman yung ginagawa ni Ogwin, that's good enough for Team Falcons na sila yung mag-set ng tempo during this time. You're right. At concern ko talaga mainly dito is for Super Marco dahil nga dun pa lang sa first 3 picks, we know na early talaga yung pupuhunanan dito ng TLPH. But to pick a hero na sobrang kailangan ng oras Yep. at kailangan ng puhunan to really activate it, says a lot sa pwede maging depensa dito ng Team Falcons. Maybe we'll make it possible. Tingnan natin yung galaw later ni Master Ogwan. Tapos parang baliktad naman para sa TLPH. Gusto nila bardagulan agad. Gusto nila the moment na makuha yung Mountain Shocker, pati na rin yung diversion dito ni Sanji ay tuloy-tuloy na ang mga laban. And as we predicted, hirap ang lapu-lapu dito sa Esmeralda. It's the shields, di ba? Yun talaga yung pinakapuhunan ng Esmeralda when it comes to that matchup. Meanwhile, JP daw, ito yung sinasabi natin. Kung kanina during the game number 1, ang ginagawa lang ni JP is to provide vision. Right now, he can even extend to providing threats doon sa Claude. Kasi technically, hindi lalaban yung Claude at this point in time. Maghahanap yan ng oras, kailangan niya ng 2 items. I mean, 3 core items pa nga para mas masakit. Diba? So, at this point, magiging reactive lang ang Team Falcons to the side of TLPH. And I just want to add as well, no, naging ang ganda ng combo ng isang YSS pati na rin ng Luhi. Dahil bukod sa vision na pwedeng ma-provide ng Mountain Shocker, nagbibigay ito ng additional ng impormasyon dito sa mid laner ng TLPH na si Sanji na mag-diversion sa mga informed na locations. Yeah, ang ma-inform lang naman tuwing siya yung gagamit nun eh. Meanwhile, ito yung information, the first turtle ay sisimulan. There's going to be the reset but still very strong agad na contender onto Kyle TZ is going to be Carl TZ na ngayon umaamba pa rin naman nandiyan yung Pana. Will miss out onto Few. Dancing around the turtle pa rin naman ng Team Falcons. Pero ramdam ko any moment soon ay mukhang bibitawan to na TLPH choosing to get a kill nga ba? Pero muli, wala mo ng first blood din. And that's really good if you are the side of Team Falcons. Malinis na first objective. Ang ganda ng laning phase ni Super Marco. Ano ba yung kailangan gawin ng Team Falcons para manatili na steady lang ang kanilang early game? Kailangan nila maging consistent dito sa pacing na to. Every single time an objective is up, they have to really force themselves na lumaban ng lumaban. Knowing that this is a YSS, puwersado si Carl TZ na gamitin yung trace test niya papasok just to evade the zone coming in from Ogwin. Mayroon lang na pagtunggol sa taas. Okay, nandiyan yung shortcut. Members of Team Falcons No chasing way. down Sanford. At yung tapot, there's no way out na nga yata. It's going to be a first blood here para kay Few. Mukhang magkakaroon ng trade. Naghahanap sila ng diversion. Oh my! May tata nila ay Super Marco. Kaso makakatakas pa rin naman. But still, small wins para sa Team Falcons. Oo, ang ganda ng ginawa doon ng Team Falcons. Lamang na sila ng 500 at mukhang mabibigyan pa nila ng mas magandang laning phase ang kanilang XP lane. Saka ano din yung pagsama ni Super Marco doon, naging lang umiwas lang din siya doon sa threat na baka i-mirror ng TLPH yung rotation. Then nung nakita niya na wala naman doon at humabol doon sa top lane, bumalik agad siya doon sa portal even without even hindi pa namamatay itong si Sanford. So parang pinagpaubayan na niya na, okay, balik na ako doon, kailangan na kasi hindi umalis doon yung Granger. Then Yes. kapag balik naman niya, hinatid naman ito hinatid ni Sanji, si Oheb. So kung hindi naging aware doon si Super Marco, that could have been a kill, a counter. Maaari. Pero with the chip pick na iiwasan din kasi yung over-rotation na tinatawag natin dito for our Team Falcons, di ba? At isa yun sa keys to victory naman ng TLPH to disrupt the whole process dito para sa Team Falcons. And without those two, is somehow ngayon nalalaro nila yung laro. And speaking of disruptions for TLPH, mukhang i-disrupt na nila yung susunod naman na pagong na pinepwestuhan na ng side ng TLPH with JP controlling this pixel brush. Ito na si Ferds, mukhang papasok doon sa taas. Okay, pinangungunahan na lagat nila dito si Sanford. Nakita natin, bawas na naman ang setup here para sa TLPH. JP, although there's going to be the shield unity, sumalubong agad siya. You have the sustainability, not enough damage to
to really contest the turtle. Lalaban. Pero nagpakawala at ilalaban nga to nila Carl Easy. Few activating Crimson Beacon. Nandyan yung Lantern Flare. Sasalubong, nandyan at the pot. But still, it's going to be Team Falcons acquiring the second turtle of the game. At napakagandang objective take para dito sa Team Falcons at makakapag-double lane na rin dito si Super Marco. So far, so good para dito sa Team Falcons. Just like what we mentioned, kapag gustong kumontest ni Carl TZ, kailangan niya mag-exert ng too much effort para mag-trace this in. Ibitaw yung Mountain Shocker, but then again, it's still Fred rin, naaagawan mo ng turtle. Alam na alam din naman ni Carl na hindi ganon kadali na agawan ng isang Fredrin, lalo na pag sinasabay yung Appraiser's Wrath plus the Retribution. Good try though for TLPH, but Team Falcons right now slowly but surely facing this game. Alam nila ngayon kung paano sila lalaban. They know their win condition. Kailangan lang nilang ma-surprise yung TLPH dun sa mga portal na ilalapag ni Ogwen. Whoop. Pero ngayon, kailangan din nila i-face yung sarili. Remember, over-rotation. Pero ngayon, i-overkill na nila si JP. What a call here para sa Team Falcons. That's the third chip ultimate na gumana para sa Team Falcons. At unti-unti na nga nakokontrol ng Team Falcons ang pace ng early game na ito. For TLPH, hawak nila ang isang Granger. Inaabangan pa rin natin yung Sky Piercer sa kamay dito ni OF. Yung ba yung inaabangan ng TL para lumaban? Well, technically, yun yung isa sa mga pwede. Also, yung Malefic Roar or BOD na manggagaling kay Carl TZ kung depende sa item choice na hanapin niya. And also, kailangan din, ayan, so Hunter Strike pala papunta sa Warax, I believe. So, then andyan na yung Sky Piercer naman ni OHEB. This time, kung gusto nilang makapalag entering that mid game, we are down to 6 minutes and 30 na. Kailangan ma-funnel na kay OHEB yung mga kills during the clashes. Tsaka ngayon, limited na rin yung mga off-angle na play na initiation for Ogwen. Kasi technically, kailangan niya lang naman maghanap ng target at magtawag ng mga kakampe. So, less errors here para sa Team Falcons. Pero alam mo, pag tumagal yung laro na to, it's going to be a challenge between two teams macro. Dahil na rin sa mga global plays na pwedeng gawin. And here comes the diversion play mula sa TLPH. Dadali nila si OE, but hindi ata alam ng Team Falcons na nandito with that concealed play as well. Kyle TC sisimula na ang pagong. Maghaharapan sila ni Carl TC, pero si Kuya ata unang bibigyan. Okay, mapablink out pa rin naman sila dito. Still, Birds, medyo pula ng buhay. Jumping in na rin dito si Sanford. OHEB delivering those bullets. Magiging sa pagkaban damage. Oh, ang sagot. Kantizi is going in. Makakadamay ng isa. OHEB still alive with a double kill. At ngayon yung inaantay nila. Worth the wait naman pala. Andyan agad yung dalawang kills for OHEB. That's 20 stacks of Sky Piercer. So, again, we're talking about TLPH knowing their timings perfectly. 7 minutes in. Up yung Sky Piercer for OHEB. Sa kanya binibigay yung mga kills at the moment. So, kapag tumagal, umabot sa punto na full stacks ni OHEB nang hindi siya namamatay, it could be a problem for Team Falcons. But the good thing for Team Falcons is that alam din naman nila na hindi sila ganun kaagad masasaktan doon kay OHEB. Papunta na si Kyle TZ sa physical damage, physical defense items, and even yung Claude ay buo na yung kanyang dalawang core item, which is golden staff na lang yung kulang. So, the moment na ma-build up niya to, kahit sino pwede na for Team Falcons. At kanina, no, labang si Super Marco in terms of the gold against dito kay OHEB. Pero dahil sa napakagandang nakuhang 2 kills ng TLPH, ay nakuha nila muli. Portal! Pero sa taas, ay agad nilang na-shutdown si OHEB. And mukhang nahanap agad ng Team Falcons ang sagot. Ang bilis no, na nakita nila, they realized that OHEB will be the dilemma headache later on. So this is a snappy version of Team Falcons. Ito to yung level of courageousness na hinahanap-hanap natin sa previous games sila. What pa? Looking closer, it's going to be another pick of Sanji going down as well. Ang bilis nung kamay dito sa Infinix Handcam ni Kyle TZ. Ang partida, Fred rin gamit niyan. Pero ang bilis di ba? Ang daming galaw. Pag ako nagpe-pre-trim, parang lakad lang din yung nagagawa Bakit sa akin naka-slow mo? Well, Kyle TZ na yun. And by the way, that was our Infinix Handcam. At mukhang tuloy ang pag-push dito para sa Team Falcons. Lumaki na rin ang kanilang gold lead to a 2,000 gold lead. And this is one of the best case scenarios para dito sa Team Falcons na kailangan nga ng oras para sa Claude. Naka-build up na rin kasi ng Radiant Armor itong si Kyle TZ. So kung yung damage output ng Esmeralda yung problema niya, even the Baksha, even that Luyi, na-mitigate na agad, na-negate na agad yung magic damage na yon. And for TLPH to be to turn these things around for their side, kailangan maka-build na ni Carl TZ ng kanilang mga items, even OHEB, para magkaroon na ng diversity doon sa item choices ng mga members ng Team Falcons. At ngayon, in communication din ng TLPH, nagpakawala agad ng Mountain Shocker dito si Carl TZ. So he knows na nandito agad Ayan ang na. puwersa ng Falcons. Sakit. Super Marco nagpalaw ng
Blazing Duet. Pumalo pa doon sa pinakalikod ng jumping hits. Ferds onto Carl TZ na matatanggal nila. Double kill here for Ferds. It's going to be the Wild One activated. 3-4-1 ang kapalit. May Lord pang kasama ang Team Falcons. Malinis na pagpasok para sa Team Falcons. Napakaganda ng pagkuha ng objective as well. Agaran nilang napitas si Pew at mukhang naghahanap na sila ng susunod nilang objektiba. At dahil dyan, halos 4,000 na ang kanilang kalamangan. TLPH, hindi ata nila in-expecto. Parang biglang sabay-sabay na nagbilang eh. 3, 2, 1, lipad eh. Sabay-sabay tumalon. Yung Blazing Duet wala kay Super Marco. Even Ferds with the Bravest Fighter. Si View with the Crimson Beacon. Si Owen with that Immobilized sa kanyang ultimate. Diba? Parang synchronized. Sobrang synchronized. Sobrang perfectly fit nung ginawang layer ng Team Falcon sa kanilang mga skills para pasukin yung si Carl TZ na nag-aabang sana for a retry steal. Ang kaso nga lang, hindi pa kaya ni Carl TZ na i-manage yung crowd control na yun kasi isang traceless lang naman magagawa niya. Isang purify effect lang naman yun. And now, the game changes para dito sa TLPH and expect natin na may konting kalamangan ng TL in terms of the early game dahil sa kanilang Ranger pickup. Pero mukhang iba-burst na si Kyle TZ. Pew nandyan na rin. Okay, pumama naman dito yung Fraser Strat. Carl TZ medyo atras nangangaray. Awkward target ni Sanji from the back. Andun yung shortcut. Papasok doon naman si Sanford. Pantaka silang gagamitin yan. Paatras ngayon ang magiging depensa for TLPH habang may diversion. Will there be a chase? Mukhang no muna para sa TLPH. Peke lang yung diversion na yon just to provide some threat. Pero alam din naman kasi ni Sanji na they can't damage. They can't kill anybody from Team Falcons at the moment. The mobility present doon sa mga heroes na yan. Yung pagpasok nga lang nila kanina, hindi na counter-engage ng mabilis eh. What more yung sila yung ahabol. This time, View daw, Kyle TZ. Matapang sila susugod. Retry ay nagamit! Okay, nasa likod nakabang pa rin naman sila Super Marco. If ever may lumalim for Cavalry, pwede nilang i-punish down. May Conceal? nag-aabang, may nagbabadyang vision. Diversion? At pinakawala na nga dito ang Mountain Shocker para kay Carl TZ. But still, for Team Falcons, hindi sila basta-basta mag-engage. This becomes a macro game para dito sa TLPH. Kailangan na nilang idaan sa utakan to dahil in terms of team fights, this 6,000 gold lead, isang Claude na mahirap hawakan, complete trinity na by minute at 12. Ito yung tipong hindi mo na pwedeng labanan ng 5v5 ng patas. One win condition for TLPH is that makuha nila o mahanap nila kung nasaan si Super Marco. Considering na wala siyang Purify at the moment, if ever they go for a diversion play na malapit si Marco and prior to that Lord objective, that's very specific. If magawa yan ng TLPH, biglang babaliktad ang estado. And that's a problem. Hindi nila mahanap, mahawakan yung bulletproof. And that's the reason why sa draft pa lang sinabi ko, they need a hero na may survivability pero pag apak ng late game or mid game ay kayang makipagsabayan onto 5. Ang kanina lamang para nabaliktad din ang script para kay Carl and Kyle. Si Kyle na ngayon ang nangaagaw ng mga jungle creeps dito kay Carl TZ as we move on to our second Lord. Malaki ang kalamangan ng Team Falcons for this second Lord pero lalaban ata ang TLPH. Saktong check push lang para dito kay Ohem pero sinasayaw na ni JP at ni Kyle TZ ang Lord na ito. Up yung Mountain Shocker, up yung diversion. Pwedeng magkasunod i-pop off yan ng TLPH knowing Ogwen masyadong malayo. Makikita din naman ni Carl yan pag nag-pop siya ng ultimate. Teka, tingnan natin kung anong gagawing call dito ni Ogwen. Maganda ang kanyang angulo. Di ata alam ng TLPH na nandun lamang yung chip sa may bandang likod pero i-check na ata ng YSS. Okay. Wow. Saktong check push lang. Hulas na the goat pero ang makakakuha ng Lord ay walang iba kundi si Kyle TZ. And that's going to be a major objective secured para dito sa Team Falcons. Hindi na rin ni-risk ng TLPH na lumaban at kumontest for that. This is just a low-level Lord. Yun naman yung kaya nilang gawin ay mag-burst down na mabilis. They have the Louis, they have the Granger. And also, di na rin nila gusto na pwede silang matalo sa post-objective. Ogwen though. Ooh, kaso missing out on a big combo dito para sa TLPH. Ang dami na namang na-bait out doon ni Ogwen. Although yung flicker technically nga lang ang naging kapalit nito. Oo, saktong flicker lang para dito kay Ogwen. May Lord pa rin na nagpo-push doon sa may bandang itaas. At napaka-importante nito para sa Team Falcons. Gusto nilang i-extend ang serye na to to a Game 3. Here comes the Team play. Okay, magiging malinis kayo initiation. Ito na naman yung Todd. JP medyo namumula na ang buhay. Carl Easy nagpakawala na ng Mountain Shocker. Members of TLPH ngayon on the defense. JP, inactivate agad the response. Makakatunaw naman agad ng Lord dito ang TLPH. Meanwhile for Team Falcons, kalinisan yung priority nila. It's all about the cleanliness and discipline sa kanilang engagement dito sa Cavalry.
Vitalize is popped already para dito kay JP. At makakadepensa naman ang side ng Team Liquid Philippines. And I feel like Team Falcons, they called off the siege. Well, one more of that, pwede mabasagan na ng inhibitor turret ng TLPH. Knowing na gano'n nakalinis yung decision-making ng Falcons, they really know na isang maling isang maling pwesto lang mula kay Super Marco. Although up naman na yung kanyang Wind of Nature, hindi naman na siya gano'n kabilis mamamatay. And may Malefic gun na rin siya. But this is not the Winter Crown variant ng Claude. So hindi ito yung tuloy-tuloy yung damage output. Ang kailangan niyang agapan dito would be the damage from Sanford and even Sanji. If he gets caught off guard doon sa damage ng dispersion rotation o doon sa back the duality from the Louis, maaari siyang mabura bigla. Tsaka hindi pa natin nakikita talaga yung big diversion play here for TLPH. Yes. You mentioned yung duality combos. Pero it's not really hitting the right mark or right target dito para sa Team Falcon. So far, you have the vision. May pang follow up ka. Pero hindi nila kayang i-finish off in an instant yung mga tao lang na nagpapakita for Team Falcons. May 5-minute timer na dito ang Team Falcons. If hindi pa nila matapos ito in 5 minutes, ay aabot na tayo sa punto kung saan makakahabol ang Team Liquid Philippines sa items na naipundar na ngayon ng Team Falcons. I feel like it's now or never. Pwede nang gawa ng play ng Team Falcons to habang malaki pa ang kanilang lamang. Sobrang laki ng agwat ng gold. When it comes to the mid lane, that's few, having a 9.18 compared to a 6.69 para kay Sanji. So hindi pa natin makita mag-materialize yung combo na binabanggit natin. Hindi pa ganun kasakit dahil kailangan pa ng item ni Sanji sa kanyang Louis. And also yung diversion, sobrang dapat pinpoint perfect din kung saan sila pupunta and yung play nila ay well communicated. Kasi if ever na si Ogwen yung mahuli nila sa likod, baka rin bumaliktad yung laban eh. Pag tinawag ni Ogwen lahat ng Avengers, yari sila. Assemble di ba? And kama nga, on to pointing out that now is the time for Team Falcons. Strike while the iron is hot. Pero sa ngayon, yung Lord muli ang kalasisimulan. Stanford marching forward. JV finding the right angle. May nag-aambang diversion play para dito kay Sanji. Pero muli, hindi yata at walang balak ang Team Falcons na i-reset itong Lord na ito. Napasayang bata nila. PMI na gamit na nga rin. Si Kyle Dizzy yata ang JP? uunahin. Nahanap nila si Kyle. Pero nandun si Kurtz. Okay, the wild one activated. Super Marco makakatanggal ng isa. Bawas ang initiator para dito sa TLPH pero mukhang hindi Marco! sila susuko. Super Marco going with the blazing Combo! duet. Guns blazing! Sakit! It's a double kill. View from the back. Pinapauwi. Pinapatras sa ibang mga members. Meanwhile, Super Marco with a triple kill. And that's gonna be a free Lord para dito sa Team Falcons. Matapos ang team fight win na yun, hindi na ata makakapag-contest dito ang TLPH. Maliban na lang kung may lulutuin na diversion play dito si Sanji. Hindi na hindi na nabuhay si Carl Dizzy, hindi nila nakalkula yung damage output coming in from Super Marco. They don't even need that Winter Crown kasi hindi ka nga naman talaga gagalaw doon. Ang magiging habol mo for that Wind of Nature is that kaya mong palagan si Carl Dizzy, kaya mong palagan yung YSS ng ganun kaharapan. And because of that 3 kills na nakuha ni Super Marco, biglang lumabo yung kalamangan! Kasi sabi nyo ngayon na yung oras, kaya oras na para mag-soar high ng mga Falcons. Sanford is the next target. Bawasan na naman ang Cavalry ngayon. Kaso nga lang maabot ng Oheb. Good Si taunt! Super Marco, there's going to be a taunt, pero hindi yata enough ang bawi doon ni Oheb. As ball. Team Falcons ay Go down the down! prize at nakafocus lang sila dito sa pinaka-base. JP is the only man left but not for long. As Team Falcons secures game number 2 and forces out the game number 3. Tatlong Game 3 ang ating matutunghayan in this Super Fan Saturday.